Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved audience preacher our bread. Tayo po muna mag-isa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon and praise God. Hallelujah. Opo, dakila mapagpala, mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagpupulan ng mga biyaya sa panandala ng taong nilang isa namin minamot ginagalang Pastor Evangelista, Wilder Armeda, and the Papa of God. Minsan pa kaming nagpupunin kapasalamat sa bawat yugto ng aming banal kami pinagpati lang isaan sa iyong patuloy na pagkilo sa aming kalagitnaan. Patunay ka na sa amin sa tutuwin na O Diyos, hallelujah. Subalit pagpupunin, minsan pa kami buong pagpapakumbaba, himinang kahabag ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamikukulang, pagsalansan sa balakalooban, patawaran bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dulong espiritual pala, at simple ka pa na alam, maintindihan ibig ng mga baguhan, mga pisita, matatiya, maging sa aming beloved webcast viewers, ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang at kaaway, demons of hindrance, downs and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness. Anoint, Lord, as we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord! Purihin po ating pinakamahal pa sa Kristo. Una kita sa lahat, ako man nagpapabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbukalan ng mga pagkapala. And I give double honor and respect to our dearly beloved noble Pastor Evangelist Armeda, the entire beloved of God. We love you so much, Pastor, and we always treasure and remember the blessed members and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Linus Almeda, Beloved Mama Dear, and greeting as well to all the beloved children who Almeda family, at sa lahat ng mga ating inibig na mga kapatid na makapamanggawa, sa lahat ng ating inibig na mga bisitan dito ngayon, maging sa lahat ng beloved viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Minister Luke Smith sa mga anak, at sa mga anak din po natin, beloved Minister Post, beloved Tini sa bansang Amerika, at sa lahat po ating inibig na mga kapatid na makapamanggawa sa iba't ibang banig ng mundo na kung saan nakantabay sa ating live streaming. Magandang hapon po, and welcome to the Royal Palm of God. Amen. Mga iniibig, sa mga kaganapan po nangyayari sa ating daigdig, sa ating kapaligiran, isama na natin ang COVID-19 na kumitil ng by the millions of people throughout the world, na andun pa ang mga sari-saring mga kalamidad, yung pong global crisis, mga iniibig ko, at ng mga salot na talaga naman pong mga tao yung nangahintakutan, mga iniibig ko, sa mundo. Na sa mga ilan-ilan din ng mga tao sa mundong ito, mga inibig ng mga Kristiyano, na urong-sulong din sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, na ito po ang tamang panahon na bawat isa po na mga anak ng Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ay magmadali sa pagsunod sa kanyang mga kautusan, upang yung ating po mga hinihiling na mga pabor mula sa ating mga puso ayon sa kanyang dakilang kahabagan ng kanyang banal salita, ito po'y ipagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ating po na mababasa dito po from the book of Psalms 119 verses 61, balik sa 60 and balik sa 58. Kaya nilaman po. The book of Psalms chapter 119 verse 61. The bands of the wicked have robbed me, but I have not forgotten thy law. Verse 60. I made haste and delayed not to keep thy commandments. 58. I entreated thy favor with my whole heart. Be merciful unto me according to thy word. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa mga awit 119, versikulo 61, 60, talo sa 58. Pinupulutan ako ng mga panali ng masama. Ngunit hindi ko dilimot ang iyong kautusan. Ako'y nagmadali at hindi ako nagmakbukpad na sundin ang iyong mga utos. Dito po 58. Aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso. Mahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. God bless you mga kapatid, ang mahal po nung magpala sa kanyang banal salita. So mga iniibig, dumating man po sa atin ang mga grabing kaguluhan, kapigatian, kasamaan, mga kalamidad, mga salot sa daigdig na ito. Ngunit ating laging tandaan, lagi nating alalahanin sa mga tunay na mga anak ng Diyos na matapat naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na sumusunod sa lahat ng kanyang kahatulan, lahat ng kanyang kautusan, sa lahat ng kanyang mga kautusan, mga ibig andyan po lagi
ang katugunan ng mabait na Diyos. Ang lahat magsabing praise the Lord. Kaya kung tayo po'y laging nagmamadali at buong ingat na ating po itong sinusunod ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga hatulan, mararanasan po natin, manibig ko, ang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, yung proteksyon, manibig ko, yung kagalingan ng karamdaman, kapayapaan sa puso't isipan, at tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Sa mga napakinggan natin mga patutukan kanina, mga inibig ko, kung paano sila talagang nagmadali na isinagawa ang kalooban ng Diyos. Yung nagpatuto kanina, bago siya nakakilala sa ating mahal na Panginoon, siya po ay may kasong parasite. Ginawa ang paraan ng tao, nagbigay ng mga pera kung kani-kanino, tinatanggap naman ng mga binibigyan. Pero wala namang nangyayari. Kaya nga mga inibig ko, siya na wala na ng pag-asa. Wala na talaga mga inibig ko. At sa kahabagan ng mahal na Panginoon, na isa po tayo doon sa nagagamit doon sa bilangguan na yan na kanyang pinaglayaan mga inibig ko sa Valenzuela City Jail. Na talagang wala na siya talagang makikitang pag-asa pa sa kanyang buhay. Pero ang sabi ko sa kanya, ang dakilang Diyos na buhay na punong-puno ng pag-ibig, kung ikaw ay magmadali na ganapin at sundin ang kautusan ng ating mahal itong gawin sa tiyak na bagay, ang Diyos ng punong-puno ng pag-ibig ay magpapakita sa iyo ng himala. So sa madaling salita, mga inibig ko, isinagawa niya yun. Sa tuwing nag-service kami, talaga naman po sa loob ng bilangguan, para kang yung sardinas, mga inibig ko, talagang, noong mga panahon na talagang napakakipot ng bilangguan, mga inibig ko. Talagang isusumpa mo na ikaw mapunta ron. Subalit yung ating mahal na kapatid, sa dakilang kahabagan ng ating mahal na Panginoon, tumalima, nagmadali, isinagawang kalooban ng ating dakilang sa buhay. Ang sabi pa nga niya, mahal na Panginoon, bago man lamang sana ako mag-birthday, ganitong buwan din po, palayain mo naman ako. Ipatakita mo sa akin ang iyong himala. Sabi ko sa kanya, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito ay totoo ang Diyos, ang nag-isang Diyos, ang kanyang pangalan, ang ating masalangit na nagkatawan si Jesus Kristo, at dito ay meron totoong lingkudan Diyos, totoong pastor, totoong propeta ng ating mahal na Panginoon na nalangit araw-gabi sa iyong pagsunod at pagtalima, sa iyong pagmamadali, pagsunod sa kanyang kautusan, lalaya ka sa pangalan ni Jesus. At hindi nagtagal, may inibig ko. Pinalaya siya ng ating mahal na Panginoon. Nag-testify po kanina, ating kapamanggawa, ating Brother Jerry. Imposible na makalaya kasi non-bailable po yung kaso na yan ng parasite. Pero dito mga inibig ko, makikita natin kung gaano ang Diyos pag ikaw po'y nagmadali na tumalima sa kanyang kautusan. Isa pa nating kapatiran, ating beloved Brother Ben, bago siya nakakilala sa ating malapanong, napakaraming bisyo at talaga naman po nandun maraming karamdaman. At talaga naman pong nagmamadali siya na pumupunta sa mga hospital, sa mga kwak-doktor, meron siyang nabalitaan na may nagpapagaling, nagmamadali siyang pumunta roon. Pero walang katugunan. Hanggang sa huli, sa ating reliyong kinagisnan, ng inibig ko. Ibinigay pa niya yung laman lahat ng halos ng wallet niya, nagtira lang siya ng panggasolina niya. Sa pag-aakala, niisip niya, sa kanyang pag-uwi ay gagaling na siya. Pero lalong lumala. Bigo siya, mga inibig ko. Sisingap-singap, hinahabol niya kanyang paghinga, mga inibig ko. Halos mamamatay na siya. Subalit sa dakilang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng madaling araw na yan, ng kanyang pagsilip sa bintana, nakita niya ang ating streamer na ito'y tapos ng krusada. Inibig ko, hindi lang natanggal pa yung streamer na yon. Nakita niya, Jesus Miracle Crusade, kayo ba may karamdaman katulad ng cancer, leukemia, lahat ng karamdaman nandoon. Tapos, attend sa Amoranto. Nung gabi na yon, hindi na siya makakapagkakatulog kasi hindi na nga makahinga. Pagkabasa niya yun, nakatulog siya ng mahimbing. Pagkatapos, pag inibig kinabukasan, tamang-tama, Miyerkules, pinuntahan niya ang gawain natin, may inibig ko. Malapit lang pala sa amin, sabi niya, kamuning lang po siya. Nasa madaling sabi, nakapunta po siya roon. Lahat ng ginagawa ng ating mga nagpahatid sa kanyang kumpare, mga inibig ko. At talaga naman ito, lahat ng ginagawa ng ating mga kapatiran, kung paano sumasayaw, ginaya niya, mga inibig ko. So sa madaling salita, habang siya nagpupuri, nagmadali siyang tumalima kaagad sa pinag-uut sa ating mga Panginoon, nakaramdam kaagad siya ng kaginhawahan na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa pag-akit pala niya sa hagdan, hindi nga po siya halos makaakit, mga inibig ko. Pero pagkatapos ng gawain, siya nagpabaptismo.
Grabe ang himala ng ating mga panahon. Umuwi siyang masayang-masaya, baon-baong kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon. Praise the Lord! Kaya dito makikita natin, may inibig ko. Ngunit sa ating panahon ngayon, mga tao'y hindi naglilingkod, sa mga hindi naglilingkod sa nag-isang Diyos sa buhay, ating pinakamamahal na Preso Kristo. Sila po ay nagmamadali rin sa paggawa naman ng mga kasalanan. Nagmamadali kung paano yayaman, kung paano sila sisikat, kung paano sila magkaroon ng grabing kapangyarihan, grabing kasamaan ang ginagawa ng tao. Nagmamadali sila, manibig ko. Pero dito makikita natin sa ating babasahin, manibig ko, pag ikay wala sa ating mahalapan ng bali, wala ang lahat. Ano po sabi dito sa Romans chapter 3, verses 15, talong po sa 17, balik sa 16, kayo nilamang po. From the book of the Romans, chapter 3, verse 15, 16, and 17. Their feet are sweet to shed blood. And the way of peace have they not known. Destruction and misery are in their ways. God bless you po. Ito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 15, 17, 16. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Kagibaan at kahirapan ay nasa kanilang mga daan. Amen. God bless you mga kapatid. Everybody praise the Lord. So ito po ang kasalukuyang lakad ng mga tao, ang paggawa ng masama, manimig ko. Ang daan ng katwiran ay hindi po nila alam. Bakit? Kasi hindi po nila kilala ang mabait na Diyos. Ang alam na nila yung Diyos na dala ng Roma at Espanya, manimig ko. Diyos na nakikita, sinasabitan ng sampagita, nilalagay ng ilaw, manimig ko, pinapabanguhan. Sa pag-akalang yun ng Diyos. Yet, sapagat yun din naman ang Diyos natin kinagisnan, mga inibig ko, nung wala pa tayo sa gawang ito. Akala natin yun ang Diyos na magpapagaling sa ating, magbabago ng ating buhay. Subalit, walang katugunan sa kapanalangin, mga inibig ko. Nandun pa rin sa karamdaman, andun pa rin sa kahirapan, andun pa rin sa mga bisyo. Kaya nga ang kagibaan, ang kahirapan, ang kanilang mararanasan dahil hindi po sila nagmadaling sundin ang mga utos ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. And a biblical example, minibig ko, sa book of Noah. Basahin lang po siya yung mga tahanan from the book of Genesis chapter 6, yung buong chapter na yung minibig ko. Si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa mabait na Diyos, minibig ko. Tayo po, sa ating panahon ngayon, ay nakasumpong din tayo ng biyaya sa ating nakilang sa buhay. Nang ang ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Will Almeda ay nagmadaling ipinangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan with power and anointing, tayo na nakauna na nagpakapakinig at nagmadaling isinagawa ang kautusan ng ating mga napanahon. Lahat tayo ngayon ay nagtatamasa ng pagkapalang physical, material, lalo tigil sa spiritual na pagkapala, tagapagmana pa ng buhay na walang gang anytime now. Kaya nga, dahil si Noah manimig ko sumunod sa utos ng mabait na Diyos. Isipin po, for the past 120 long years na preaching the gospel of Christ, mga inibig ko, ay walang nakinig kinowa, mga inibig ko. Kaya siya utusan na gumawa ng arka, mga inibig ko, ay nagmadali siyang isinagawa ito sa tuluktok ng bundok. Inuyam pa siya. Pinersecute pa siya ng mga tao, mga inibig ko. Pero siya ay sumunod, tumalima, nagmadali siya, mga inibig ko. For 40 days and 40 nights, pati mga bukal nag-open, mga inibig ko, bumaha sa panahon na yan. And they were only 8 souls were saved during the time. 8 kaduluwa lamang ang pamilya niya, mga inibig ko, mga manugat, mga anak, ang nasib ng mga panahon na yan. At gayon din sa ating panahon ngayon, mga inibig ko. Ang ating dearly beloved honorable pastor, mga inibig ko, almost 22 years na ngayon. Kung maalala natin, may inibig ko ang Peace Mission, sa Victorious Peace Mission Talipo, Sulu. Nang ating dakilang Diyos mismo ang nangusap sa ating mga napanoon. Sapagkat wala problema ang ating gobyerno sa mga panahon yan, ang yung 21 si Father Jose from Malaysia, manibig ko, na dinala sa ating bansa. Problema ng ating bansa yan, manibig ko. So, balit dito, manibig ko, ang ating minamahal ginagawa pastor, manibig nangusap
mahal na Panginoon, siya ay nagmadali. Nagtungo sa bundok ng Talipusulo, pero bago yun, nag-40 days fasting muna, mga inibig ko. Nakipag-ugnayan sa ating dagalan sa buhay. At dito, mga inibig ko, sa first day pa lang, mga inibig ko, nagmadali kagad ipinangaral yung gospel with power and anointing sa lugar na rin ay bawal sapagkat yan po'y kamusliman, mga inibig ko. Subalit hindi nag-atubili ating minamahal ng pastor. Ipinangaral ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, mga inibig ko. At sila mismo, sila Commander Sugar, mga Commander Robot, mga inibig ko, ay naniwala ng Diyos natin, totoong Diyos na nagliligtas, Diyos na nagpapala, mga inibig ko. Kaya yung mga 21 sipadas from hostage from Malaysia, isa-isa po itong pinalaya ng ating mahal na Panginoon. Maging ating grupo, mga unharmed, na nakalababa, mga inibig ko. At pinarangalan pa nga sa Malacanang, mga inibig ko. Palakpakan ating mahal na Panginoon. At dito, hindi lamang sa Palansang Pilipinas, natanyag sa iba't ibang panig ng mundo ang kapangyarihan ating mahal na Panginoon dahil nagmadali ang pastor ng ating mga kaluluwa. Kaya, mga inibig ko, and sad to say, despite of so many signs and wonders and miracles na nakita ng mga inibig ko, minsan nawawala rin ang yung biyaya ng Diyos sa mga ilan-ilan na Kristiyano dahil yung kanilang dating mabilis, yung nagmamadali sila, mabilis, ay naging makupad. Nakalimot sa utos ng mahal na Panginoon, kaya't bumabalik ang mga gawang masama. Kaya sabi ng Biblia, mga inibig ko, dito po sa from the book of Ecclesiastes chapter 9, verses 10 and 12. Kanila naman po. The book of Ecclesiastes chapter 9, verses 10 and 12. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Verse 12. For man also knoweth not his time, as the fishes that are taken in an evil net, and as the birds that are caught in the snare, so are the sons of men snared in an evil time, when it falleth suddenly upon them. Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 10 talon sa 12. Ano mang nasumpuang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kataman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa siyol na iyong pinaparogunan. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat, at kung paano ang mga ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon, ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan pagka biglang nahuhulog sa kanila. Amen. Amen. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So ibig sabihin, ano man pong masumpungan ng iyong kamay ay gawin mo na. Ibig sabihin, magmadali sa paggawa ng mabuti. Ano yung mabuti na dapat natin gawin? Ipagsabi po natin, ipatutuon natin na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, may totoong pastor, may totoong propeta ng Diyos sa kanyang pangaral, mga inibig ko with power and anointing, ang mga nakinanampalataya, sumasampalataya, ay pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kaya habang meron tayong lakas, mga inibig ko, habang tayo pipata, mga inibig ko, ipagsabi natin ang mga kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Sapagkat kapag ang tao po'y napunta sa impyerno, mga inibig ko, nawawala na po siya ng pakinabang. Doon ay puro hirap at pasakit. Ang apoy ay hindi napupugnaw. Ang uod ay hindi namamatay. Labas-masok yan sa ikatawan ng tao na hindi naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan. Sapagkat ang Biblia mismo, wala naman sinasabi ang banal na kasulatan na magmadali kang mamatay. Magmadali kang magpakamatay. Wala po sa Biblia yan, mga inibig ko. Pero nakakalungkot isipin. Dahil sa mga nangyayari sa ating mundo ngayon, ang mga tao, because of the lack of knowledge of the knowledge of the Word of God, mga inibig ko, sila po ay nagpapakamatay. Ang ila'y tumatalon sa mga matataas na building, nagpapasagasa sa mga tren, sa mga sasakyan, mga inibig ko. Kaya kapahamakan ang kanilang tungo, mga inibig ko. Ngayon, ano ang pinagagawa ng ating mahal na Panginoon dapat natin gawin upang yung ating pagmamadali sa pagsunod, sa pagtalima sa utos sa ating mahal na Panginoon, ito po ay maging worthy, mga inibig ko, sapagkat malapit siyang babalik, mga inibig ko. Ano sabi po dito sa book of Ecclesiastes chapter 11 verse 10? Kaya nilaman po. From the book of the
Ecclesiastes chapter 11, verse 10. Therefore remove sorrow from the heart, and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity. God bless you po. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 11, versikulo 10. Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Amen. Palakpakan mo ating dakilan sa buhay. Everybody say, praise the Lord. So ito po ang ipinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay na dapat gawin sa mga nagmamadali sa pagtalima sa banal na kautusan ng ating dakilan sa buhay. Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. So upang mawala po ang kalungkutan, ang kapanglawan, kapighatian, isagawa po natin ang lahat ng kalooban ng ating mahal na Panginoon without any mental reservation, but rather with open heart. Gawin po natin ang lahat ng kautusan ng mahal na Panginoon. Magtapat tayo magmula sa kabanalan, sa pagbibigay, sa pagpupuri, sa pag-aayuno, sa paghayo, sa lahat ng inuutos ng ating mahal na Panginoon na mabuti gawin po natin. Sapagkat ang Diyos ay tapat, mga inibigo, kailanman hindi tayo iiwanan, hindi tayo papabayaan ng ating mahal na Panginoon. Kahit dumating man ang mga grabing salot sa mundong ito, ang mga anak ng Diyos ay nanatiling nakatayo sa kahabagan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya tayo po'y lumayo sa mga paggawa ng masama, mga inibig ko, ng kasalanan, inibig ko. Habang tayo bata pa, habang tayo sariwa pa, sabi ng banal na kasulatan, habang tayo bata pa, inibig ko, gamitin natin ang katawang ito, ipagsabihin natin ang mga dakila at kamanghamanghang gawa na ginawa ng Diyos sa bawat sa atin, kung paano tayo dito pinagpala, kung paano tayo binago, kung paano tayo hinaw ng Diyos mula sa kasalanan. Ngayon tayo ngayon ay nandito sa kaliwanagan. Kaya ibigay naman din natin, ipagsabi natin sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo upang sila din po ay magmadaling makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, may pangako ating mahal na Panginoon. Dito po sa huling talata, Psalms 45, 7 and 15. Maganda na po mauwit, manunugtog. The book of Psalm chapter 45, verse 7. Thou lovest righteousness and hatest wickedness. Therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Verse 15. With gladness and rejoicing shall they be brought. They shall enter into the king's palace. God bless you po. Mag-awit ka, 45, versikulo 7, talon sa 15. Iyong iniibig ang katwiran at pinagtataniman ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasayahan na higit kaysa iyong mga kasama. May kasayahan at kagalakan na ihatid sila. Sila'y nagsisipasok sa bahay, Hari. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang pangako ng ating dakilan sa buhay, mga inibig ko. Pagpala ating iniibig ang katwiran at ating kinamumuhian ng kasamaan, mga inibig ko. Yung kasalanan, higit na kagalakan, kasiyahan, ang ating maranasan kaysa sa mga ibang tao. Tayo po'y makikita ng ibang tao, nagniningning tayo, tayo ang nagiging asin, tayo naging ilaw ng sanlibutang ito. Yung anointing na mahal po ay nakikita sa atin. Dahil tayo po'y sumusunod sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. At makakapasok pa tayo sa kaharian ng mga hari, manibig ko, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At yan po'y anytime now, manibig ko. Kaya nga tayo naglilingkod, may inibig ko, dahil gusto natin makapiling ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating pagmamadali, atin naman suriin, atin namin laging i-treasure ang salita ng Diyos, may inibig ko. Kaya sabi ng banal na kasulatan, may inibig ko, may kasayahan at kagalakan na ihatid sila. Sila ay magsisipasok sa bahay-hari. Ako'y nagmamadali at hindi ako nagmakupad na sundin ang iyong mga utos. Kaya bilang mga anak ng Diyos, manibig ko, tayo po'y laging nagmamadali sa pagtalima sa banal na kautusan ng ating mahal na Panginoon. Huwag po tayong nagmamakupad. Pag nagmakupad ka, pag nagrapture, baka maiwan ka pa, kapatid. Kaya habang meron tayong lakas, manibig ko,
Ibigay natin yung the best na paglilingkod sa mahal na panahon. Ibalik natin yung una nating pag-ibig sa ating pinakamamahal na panahon. Alisin ang mga pagkabahagi, ang pagkakampi-kampi, mga inibig, mga galit, puot, inis, alisin po yan sa bawat isa sa atin sapagkat ito ang maging dahilan upang ikaw ay maiwan. Kaya kailangan maging sigurista po tayo, mga inibig ko, without any blemish, spotless, mga inibig ko, ang kukuhanin ng ating mahal na panahon. Tayo po lang tayo tumayo, mga inibig ko. At habang ating inimbitahan ang ating inibig ng mga bisita, sa ating mga beloved webcast viewers, now is the day of salvation, now is the accepted time. Ngayon po, araw ng kaligtasan, ngayon po ang araw ng pagtanggap. Huwag po kayo mahiya, dito po kayo sa harapan, mga inibig ko. At habang ating inaawit na papuring awitin, gawin natin panalangin ang awiting ito, mga inibig ko. Habang binibigay po sa Blood Co Preacher, Brother Joey. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Hallelujah. At patuloy po ang panawagan sa lahat po ng mga bisita, mga live webcast viewers. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo maawit, Amen. Hanggang kailan kaya tayo naririto? Hanggang kailan kaya magtitiis ng mundo? Sino ang magsasabi ikaw ay huli? Kapatid, halika na't magsisi. Ngayon na kapatid ang panahon, siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang buhay mo? Tayo na kapatid at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisang magpuri sa ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mabuhay ng maligaya. Tayo na tumayo at lumakad, kapatid. Tulong ito'y may naghihintay sa atin. Dapat patungo sa kaharian ng may likha upang mabuhay na kasama niya. Ano na kapatid at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisang magpuri sa ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mabuhay ng maligaya. Tayo na kapatid at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisang magpuri sa ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mabuhay na maligaya. Hallelujah. Mga minamahal, panahon na magmadali tayo. Maiksi na po ang panahon. Time is running out. Kaya sinasabi, as soon as possible, give the highest praise, worship to our loving God. Sa pong kapatiran natin, dinala sa langit ng ating mahal na Panginoon. Nandoon ang ating dearly beloved Mama Dear. Mga minamahal, ang pangungusap ng ating dearly beloved Mama Dear. Alam niyo mga anak,
malapit na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nakikiusap. Kami rito na, mahal na Panginoon, dugtungan mo pa, alang-alang sa mga hindi pa naliligtas. Alang-alang sa mga kapatiran na mga nanlalamig pa. Alang-alang doon sa mga tumatalikod. Kaya ito na yung panahon, mga minamahal ko. Wala na tayong panahon sa mga bagay sa mundo nating kinagagalawan. Ituon natin ang ating puso't isipan. Anytime from now, babalik ang ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay sama-sama doon sa langit, sa buhay na walang hanggan. Sa ating minamahal na mga bisita, mga baguhan. Ngayon po ang araw na itinakda ng ating dakilang Diyos. Iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya mismo ang nagdala sa inyo dito sa tunay na gawain dahil ayaw niya na maiwan kayo sa kanyang pagbabalik. Ayaw niya na mapahama kayo. Narinig niyo po ang mga buhay na patotoo. Yun ay totoong-totoo na ang Diyos natin ay tapat sa bawat isa. Kung isuko niyo ang iyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at patuloy na maglingkod, magsumikap, magmagdali sa pagsunod sa kanyang kalooban, magmamadali rin ang pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Pag inilubog ka sa tubig, through immersion, baptism in water, lahat ng kasalanan mo, hindi na titingnan ng Diyos, yan ay papawiin niya. Lubos ang kanyang pagpapatawad. At ang pang-apat ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Siya mismo ang magbabautismo ng banal na Espiritu sa iyo upang lalo kang lumakas, tumatag at may kapangyarihan sa huling panahon na ito. Ang sabi po ng banal na kasulatan, Gawa 2:38, magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa mga oras na ito, itaas nyo po ang inyong 2 kamay bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos. Pumikit po kayo at yumuko bilang pagpapakumbaba sa ating dakilang Diyos. Ganito po ang inyong panalangin. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay taong makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Manatili pong nakataas ang kamay, makipag-ugnayan at kami naman po ang mananalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Wildy Almeida, your end-time prophet. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. 2 na po ang naisagawa, pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan. Magpabautismo po kayo. At ito'y napakahalaga. Uuwi kayong may kapayapaan at sigurado pa ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Kaya ang gagawin na lang po natin, ito ang simula ng ating tapat na paglilingkod. Magpapatuloy po tayo. At tayo naman po ang gamitin, anyayahan natin ang ating mga unsaved loved ones, mga kaibigan, maging sino man po, ipatutuo natin ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Amen. God bless you all po. At mga minamahal, tayo dadako na po sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Ralph Blanco. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Tayo po minamahal, magkaisang dumalangin para sa lahat ng ating mga prayer request. Hallelujah, hallelujah. Magsisi po muna tayo, mga minamahal. Dakila po naming Diyos na mapagrihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin ng aming beloved noble pastor, evangelist, Wildy Almeida, anti-prophet, kaway po ilubos na nagpapakumbaba, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang, mga pagkakasala, pagsalang-salang sa iyo, mga kautusan, mahal, patawarin mo po, tulungan mo kami, masunod po namin lahat mong kautusan, mahal na Panginoon, at maging handa sa dakilang anay pagbabalik, at magamit po rin po kami sa napakarami pang maliligtas na mga kaluluwa, gabi ko ilaw at asin sa libutang ito, mahal na Panginoon, lubos at dakilang pasasalamat ang aming inaalay sa iyo, mahal na Panginoon. Nagkaloob ka at nagsugo ka ng totoong propeta, amin na magkinigan ng mahal na pastor, beloved mga beloved children, mahal na Panginoon, upang ipangalbuo mong katotohanan, O Diyos. Hallelujah. At narito kami, tinatamasa po namin lahat ng pinangako mo, kapangyarihan, pagpapala, spiritual, physical, material, mga bagay, mahal na Panginoon. Hallelujah, na pagpapala, mahal na Panginoon, nag-uumapaw sa aming buhay. Hallelujah, ito po'y proveba na kami po'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay namin na magkinagal, mahal na pastor, and all beloved children, mahal na Panginoon. Lubos po namin pinasalamatan, binubuhos mo, mahal na Panginoon. Lahat ng mga biyaya nag-uumapaw, mahal na Panginoon, upang patuloy na ipapangaral ng isang ibanghel sa buong kinapalo, Diyos, hanggang sa unang pagbabalik. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin, ipanalapangal. Mga minamahal, ilehas po natin ating mga sarili. Isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman, o nakataas ang kamay. Mga minamahal, isipin po natin ating minamahal, ginigal, mahal pastor, the end-time prophet of a loving God, naglehas po sa atin, maging sa ating mga loved ones, sa lahat mga kapatiran, sa buong mundo, mga minamahal, at i-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema, demons of infirmities, diseases, hallelujah, demons of infirmities, cast out, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, it's the problems, financial problems, unbelief and doubts, carnality, worshiping glory, pride. Let's go with us. Materialism, cast out in Jesus' name. Be healed, be blessed and promise us all right now in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating malapain, mga minamahal. Hallelujah. Isingaw po natin, mga minamahal, 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po'y pasasalamat sa ating mga
malapay na lahat ng ating mga prayer request, tunugo ng ating malapay simalang kaparaanan, 3 beses mo minamahal. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you so much. And we love you so much. Our dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon. God bless you so much, kami na mahal. Praise the Lord. At tayo naman pinatako sa ating pong announcements for our beloved ordained preacher, Dr. A. Alarcon. God bless you po, the preacher, Brother Ralph. At mga mula sa ating po mga mahalaga announcement, mga naman, tayo po ay patuloy po ang ating po mga banalagaw ng mga naman sa lahat-lahat, ang ating po minamahal na kapatid, higit sa lahat, sa inyo po sa mga bisita at sa inyo po ay minamahal mga webcast viewers po, ang ating pong banalagaw ay napapanood po tayo ang Jesus Mercy through FB page JM CM Central Livestream at sa pamagitan din po ng YouTube JM CM TV mga minamahal. This coming Sunday po, yan po ay July 22, mga minamahal, maghapon po pananaman ng Jesus Mercy from 10 in the morning up to 4:30 in the afternoon mga minamahal. At next week naman po, ang ating pong banalagawin, July 27 and 29. That is Wednesday. Those dates are Wednesday and Friday po, respectively, mga minamahal. July 27 and 29, mga minamahal. Same time po sila ang Wednesday and ating pong Friday service mula alauna po, 1 p.m. up to 6 p.m. mga minamahal. Through FB page and through YouTube, mga minamahal. For our TV program po, ang Jesus Mercy, ang ating po mapapanood tuwing Sabado po. Yan po ay sa gabi, mga minamahal. Yan po ay sa PTV Channel 4 from 10:30 p.m. up to 12 midnight. 1.5 hour ating pong TV Crusade sa Channel 4. At meron po tayong radio program para sa mga baguhan po, sa mga pinagpala mga webcast viewers na ngayon wala man po nakapanood. Ang Jesus Miracle Hour, ito po ay ating po mapapahinggan sa DZME, sa Radyo 1. Mga minamahal, 15:30, 15:30 kHz sa AM band po yan, mga minamahal. Lunes hanggang Sabado ang Jesus Miracle Hour, mga minamahal, mula alas 11 ng gabi, 11 p.m. up to 12 midnight. Maaari rin po kayong tumawag sa mga nagnanais po nga mag-request po ng panalangin po o nais po nga magpa-counsel po for prayer and counseling. Ating po mga linya ng telepono 8-372-9194. Isa po pong linya ng telepono natin. Yan po ay available po sa loob ng 24 oras. 8-375-1148, mga minamahal. Kung kayo naman po itatawag, mga minamahal, sa mga kababayan natin, mga Pilipino mula sa ibang bansa po, inyo na po i-add yung area code ng Metro Manila na 02 po, 028-375-1148. Inyo rin po mabibisita. You can also visit our website, www.jmcm.org. And for our sa ating pong patuloy na pagbibigay ng ating pong vows, pledges, and tithes offerings po sa bangko, kung meron po kayong time na mag-visit ng bank, mga minamahal, ito po isa Bangko de Oro BDO, Favorite Branch. Ito po isa pong savings account at ang pangalan po, the name of our bank account, mga minamahal, ay ang pangalan po, the whole name of our ministry, Jesus Miracle Crusade International Ministry, with savings account number 00039026857. At sa ating pagkatapos, bago ko pagkalabang lahat ng balon sa ating mahal na kapatid, kindly po tayo na po itumayo. Ang inayan, ang bawat sa itumayo, at narito ang ating po ang beloved brother Yufel, mga po, may beloved co-preacher, para sa ating po ang closing prayer. Puri naman ang Panginoon. God bless you po, beloved Holy President, beloved Dr. Alarcon. Tayo po ay sama-sama na langit sa ating pagtatapos. Hallelujah. Dakil na mapagpalang mga banal na magkapagsiya at malapay noon. Sa unang panalangin na aming kagalang-galang na beloved Pastor with Almeida and Time Prophet or Loving God. Sa matamis at makaparang malang Panginoon, kami nagkakaisa nagpupurit na papasalamat sa malapay noon. Sa tagumpay, mong balalagawain sa mga asa araw na ito malapay noon. Maraming salamat higit sa malapay noon sa paglangis mo, sa imbala salita din ng mga ngaral at matamis mong banal na presensya na aming nadama malapay noon. Hallelujah, malapay noon sa aming pag-iwala-walay sa apong ito. Kami gabayan mo at lukuban mo malapay noon. Ingatan mo kami na makarating na malhati sa kanilang mga tahanan malapay noon. Maging sa mga sakyan malapay noon. Ingatan mo din sila malapay noon. Nila sa mga disgrasya kapamakan malapay noon. Malapay noon. Dalangin namin sa malapay noon. Hallelujah. Ibuhos mo masaganang pagpapala sa lahat ng mga kapatiran sa buong Pilipinas at sa buong mundo malapay noon. Maging sa mga webcast viewer malapay noon. Pagpapalang spiritual, material, pinansyal, kalakasan malapay noon. Sa lahat malapay noon. Pangawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik sa matamis at magkapangalan ni Jesus. Amen. Oh yes, I love you with
Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of my sweet Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed our disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed our disease. You are the Lord, our healer. Amen. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Ingat po tayo sa kapag-uwi. We love you all with the best Jesus. Love you more. Praise the Lord.